hindi mauubusan ng mga impormasyon ang ating mga investigative agency. Nako. Kaya sana mag-ubusan na talaga yung investigation. Dahil ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Para mo sinabi na yung criminal, o imbestigan mo na lang yung sarili mo, alamin mo paano mga criminal ginawa. Labo, di ba? Ay, hindi ko naman sinasabi na puro sila, marami sila dyan. No. Marami rin dyan, matitino dyan, House of Representatives. Correct. Pero na-overwhelm lang sila. Marami kasi may kalokohan. Nako, malipito itong mga kababayan. Nagpa-presscon. Itong si Congressman Isidro Ungab at itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at kasama din ho nila dyan, itong si Attorney Ferdy Topacio na kung saan tinalakay ho nila lahat ng kabuktutan na nangyayari dyan sa House of Representatives. Kaya naman para dito kay Kim Bonjing, hintay-hintay ka lang. Malapit nang matapos ang oras mo. Ika nga yung mga tao na talagang naghahanap ng tunay na accountability dito sa bansa na to, nagsasama-sama na. At para naman dito kay Antonio Trillanes, maliban doon sa arrest warrant na ilinabas ng QC Court, di ho natin malaman pagka merong mga ganitong klaseng balita na lumalabas sa social media, pinagpepiestahan itong si Triniling. Gustong-gusto ng ating mga kababayan na makulong itong mama na to. Ano bang ginawa sa inyo ni Trillanes? Bakit galit na galit kayo sa kanya? At itong si Ping Lacson, naku, ipapaliwanag ho niya kung bakit ika nga, yes, ang kanyang boto kaugnay doon sa pag-archive ng, ay kasama ba siyang nag-yes doon sa pag-archive? Teka. Hindi, mamaya ika nga, i-justify niya o ipapaliwanag niya kung bakit yun ang kanya naging boto doon sa naging motion nitong si Senator Rodante Marcoleta. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung mga bagong subscribe, 950,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan. Isa pa. Maraming salamat ho mga kababayan. Para sa mga nag-subscribe sa mga nakalipas na araw, linggo, sa totoo lang, napakabilis ho talaga. Sa maniwala ako kay siya hindi, maging ako nagugulat bakit sobrang bilis ho ng pag-alagwa ng ating subscriber ngayong mga panahon na to. Siguro naawa sila kay PH Update, sabi siguro, lagi nagpapasubscribe to, lagi kong napapanood, sige na nga, pagbigyan ko na. I-click ko na yung subscribe button, siguro naaawa lang yung iba dyan. Heto na nga mga kababayan, rekta ho tayo sa ating susunod na paksa dito sa video na to. Heto na ho, kay Erwin Tulfo, yan ang problema pagka yung nakapaghalal tayo ng senador na hindi na ho natin malaman kung saan nanggaling. Ang sabi ho niya, Sen Tulfo, hinamon si BP Sara na ilabas ang mga dokumento at pondo na napapatunay na siya ay inosente sa impeachment case. Ano? Ito tanong lang tanong lang naman to, Sylvester, Eric Sylvester. Si Raulo ka ba? Hindi, tanong lang naman, kayo naman tatanong ako, si Raulo ka ba? Kaya ka na sermonan ng mga kapitan at homeowners dyan sa Green Hills. Yaang mga litanya mo na yan. Tigilan mo yan, si Eric Sylvester Tigilan mo yan. Kaya sa tingin ko, kapag kayo, tatanong nyo yan di ba? Tatanungin nyo si Tulfo kung si Raulo ka ba? Inaakusahan niya ba ang sarili niya na magnanakaw siya? Inaakusahan niya ba sarili niya na dinispalko niya yung mga pera? Anak ng tawa, bakit papatunayan niya sa sarili niya na malinis siya kung alam niya na malinis siya? Ang magpatunay na marumi siya, yung mga taong nag-aakusa sa kanya. Kaya dito mapapatanong ko si Raulo ka ba? Hindi mo, para kang bata na. Sige nga, patunayan mo na malinis ka. Teka lang, sino ba nag-aakusa na marumi ako? Sino ba nag-aakusa na magnanakaw ako? O pues kayo magpatunay niyan, kayo nag-aakusa At ako na inaakusahan nyo, ako pa yung maglalabas ng ebidensya, magpapatunay na hindi ako magnanakaw. Hindi. Kung inaakusahan nyo ako, labasan nyo ako ng ebidensya. Ganon ho gumagana yun, Senator Eric Sylvester. Hindi ho ganyan. Kaya yung mga manunood nitong video na to, pagkatapos na lang narinig yung statement mo na yan, hetong tatanong nila sa'yo, si Raulo ka ba?
Eto mga kababayan, lipat po tayo dito kay Benny Boy. Benny Boy, alam mo, sinabi ko na sa'yo, tumigil ka na. Pinagpatuloy mo pa rin. Pagdating sa mga ganitong klaseng usapan, wala ho kayong karapatan. Alam niyo yung pagiging chairperson nyo dyan sa House of Representatives, naku, wala akong kargada yan. Una sa lahat, nakaupo lang kayo dyan dahil na-disqualify yung kalaban nyo. Yung kalawang distrito ng Luzon ng Maynila, hindi kayo ibinuto. Tapos nandiyan kayo. Anong ibig sabihin yan? Gumalaw lang yung ika nga kung tawagin power play kaya kayo nandyan. Pero wag nyo kaming angasan na sabihan na abante, slams, shameful remarks. Ano? Tinawag niyang dambuhalang bonjing yung amo mong sinto-sinto? Anak ng tokwa? Walang mali doon, Brad. Ang mali dito, hindi dapat ikaw ang nakaupo dyan sa House of Representatives. Dapat si Congressman Joey Uy, di ba? Kaso ang nangyari, trinabaho nyo. Magagawa natin. Ganun talaga. Ngayong mga panahon na to, yung mga naghaharing uri, yung mga yung mga nasa House of Representatives at dyan sa Malacanang. Pero nakikita na natin, nafuforeseen na natin, ika nga, yung nanonostra na natin sa lalong madaling panahon, makikita na ho natin na mapapalitan na yung mga walang kwentang leader sa Pilipinas. Dahil, kagaya ho ng mga nangyayari ngayong mga panahon na to, kagaya nitong si Congressman Sintungab, kagaya nitong si Attorney Ferdy Topacio, nandito rin ho itong ating isang abogado, si Attorney Jimmy Bondoc, at itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nandyan ho sila, nagsasama-sama sila. PDP laban ba yan si Mayor Benjamin Magalong? Hindi. PDP laban ba yan si Congressman Isidro Ungab? Hindi. Hugpong yan eh. Pero bakit nagkakaisa sila dito sa isang hadhikain na malinis sa sambayanan? Kasi napakatalamak na ho ng nakawan ngayon sa ating bansa. Kaya pagka itong mga tao na to na ini-interview, pinapaniwalaan na talagang yung mga yan, pagka nagsalita, alam naman natin, nakita natin sa mga galaw nila na hindi sila magnanakaw. Kaya pagka yan nagsalita, kailangan makinig ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang pinakamaganda yung ambag dito sa video na to, hindi lamang mag-share, hindi lamang mag-like, hindi lamang mag-subscribe. Kailangan nyo rin i-share itong video na to para mas marami sa ating mga kabayan ang makakita kung gaano katindi ang saltik nitong mama na to. Ito tanong dyan sira ulo ka ba? Ito na. Gino tayo dito Sir, unahin ko na po itong tanong na ito. You were the sole senator to abstain from the 19 to 4 vote. Okay, sorry. Nag-abstain siya doon sa tama, doon sa motion ni nitong si Senator Rodante Marcoleta. To archive yung impeachment complaint against VP Sara Duterte. Bakit po ito ang inyong naging boto? Yan. Yung kasi yung Bing, wag ka na magpaliwanag. Markado ka na, ika. paniwala ko na yun ang total obedience at saka respect sa Supreme Court. Why? Kasi kung nag-yes ako sa pag-archive, pinipreempt ko yung final decision ng Korte Suprema after mag-rule sa motion for reconsideration. Kung ako naman ay mag-no, hindi ko naman ginagalang yung July 25, 2025 na ruling ng Supreme Court na sinasabing immediately executory, unconstitutional, tapos walang jurisdiction ng Senado. So, nandun ako sa puntong nirerespeto ko yung July 25 ruling, pero ayoko ring i-preempt yung magiging ruling ng Supreme Court after ma-decide nila yung motion for reconsideration. Kung walang motion for reconsideration, wala akong problema. Sigurado mag-yes ako sa pag-archive. May mga bagong salita po, Senator Lacson, no? Yung archive at i-table as suggested po by Senator Tito Soto. Ano po ba ang pinagkaiba nitong dalawa? Ang table, temporary suspension yun. Parang yung motion na nauna, nung una nga, motion to dismiss wag mo nang itakel. Sa akin, kaya ako nag-yes doon to table kasi yun ang compliance yun Dahil, yun nga, meron pang motion for reconsideration. Wag muna nating talakayin yung motion to dismiss o kung ano man yung motion. Yun, nagko-comply yun sa ruling ng Supreme Court. Kasi para sa akin, yung inaction, yun yung compliance. Wala kaming dapat gawin Kasi nga, immediately executory yung ruling. Pero,
merong motion for reconsideration, intay na lang namin muna yung maging ruling sa yung final decision bago kami umakto kung ano man yung nararapat gawin. Yung archive naman, yun yung sabihin na natin parang dead na, pero pwedeng buhayin, i-revive, pero kailangan merong motion na naman, at pag may nag-motion at ito'y may nag-object, magdidebate na naman kami, at majority na naman sa amin na masusunod kung ito ba'y mapupull out from the archives para talakayan uli. So what if merong mag-motion na i-revive, pero nagbotohan, nanalo ngayon yung wag nang i-revive, wag nang i-pull out from the archives. So yun, magbabiolate kami doon sa, kung assuming na ang ruling ng Korte Suprema, finally, i-reverse yung kanilang naunan. Hindi kayo magkakaproblema, Senator Ping. Yung mismong nag-motion na nagsabi na huwag na nating pagbotohan, ugutin nyo na yan at pag-usapan na natin. Di ba? Okay, kilala. Napanood nyo na ho yung video natin kay Senator Rodante Marcoleta. Maliwanag pa sa sikat ng araw, sabi niya, kung sakaling magkataon na mabago ang desisyon ng Korte Suprema, wag na tayo magbotohan. Buhayin na yan at magbakbakan na tayo. At sigurado, kung sakaling magbakbakan tayo, pagka pinatay ulit ni Senator Rodante Marcoleta yan, hindi na mabubuhay ulit. Yun. So yun, gusto ko abangan, ano yung magiging action ng mga kasamahan namin? Kami ba'y patuloy na magrespeto sa ruling ng Korte Suprema o hindi? Senator, napag-uusapan naman yung mga dubious insertions sa 2025 national budget. Sa 2026 budget po, may nakita din po ba kayong mga insertions ulit? Wala pang hindi pa sinasabit ng Malacanang yung National Expenditure Program. So wala tayong basihan kung merong insertions. Makikita natin yun pagka tinalakay na sa House at saka sa Senate at nakita na yung House version ng yung budget measure at makita natin may pagkakaiba yung National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget doon sa House version o kaya sa Senate version. Doon natin makikita kung nagkaroon ng insertions. Yung mga flood control projects din, Senator, na pag-uusapan, nakasama umano sa insertion sa national budget. Ano pong reaction nyo dito? May mga nakikita na kami na flood control projects na wala sa National Expenditure Program pero sumulpot pagdating doon sa GAA. Ibig sabihin, may nag-amend, merong nag-insert, may nag-realign kasi nawala sa NEP. Yung iba naman, napunta sa unprogrammed appropriations at doon humugot para gumawa ng flood control projects. Patuloy namin pag-aaralan to, pero may mga nasilip na kami na posibleng those projects at saka yung iba naman substandard yung materials. Ayon kay Baguio... Sana sa pagsilip nitong sila Ping Lacson, sana sa pagsilip nila na to, hindi lamang yung tipong mga proyekto, dapat kagaya na itong ginagawa nitong sila Congressman Isidro Ungab. Kung ito ay pahapyaw hangin lamang para lamang masabi niya na sarili niya na noong panahon ng kampanya, pinangako ko to kaya ginagawa ko to. Manahimik na lang ho kayo. City Mayor Benjamin Magalong, Senator, may listahan siya ng mga kongresista na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. May plano po ba kayo na makipag-usap sa kanya? Oo, magko-coordinate kami sa kanya, lalo na pagka nalalapit na yung budget deliberation sa Senate. Dapat hindi lang kayo nakipag-coordinate. Sumama na kayo dito sa press con na to. Kasi ito yung press con ng mga... Meron silang kasama na miyembro ng Kamara dito sa press con na to. Kaya ito hindi lamang pahapyaw hangin. Yan, mahilig tayo sa pahapyaw hangin ngayon. Maraming mahilig sa ganyan ngayon mga pahapyaw hangin. Kasi kung meron siya mga pinanghawakan, mga records, at saka kung ano man yung ebidensya na hawak niya, importanteng ma-share niya rin sa amin yon para magkatulungan. Meron ako nababasa sa social media. Hindi to marami naghahanap kay Anton. Sino ba si Anton? Anong nangyari kay Anton? Bakit niyo hinahanap si Anton? Din po kami nabasa, Senator, na sabi niyo po may mga DPWH executives na nangaagaw ng kontrata. Totoo yun. Meron kaming nakitang findings na, okay, may nanalong sa bidding na contractor. Ang ginawa ng district engineer, inarbor. Siya na nag-implement, pero gamit ang lisensya
noong contractor na nanalo sa bidding. Ang problema, kasi defective yung proyekto, malaki ang problema ng contractor. Kasi siya ang puputukan noon. Mabuti kung aminin ng district engineer. Ano yan, dati nang ginagawa yan, base na rin doon sa aming mga nakausap na taga DPWH. Dati na rin ginagawa na yung district engineer, may sarili na rin construction firm o kaya meron siyang kamag-anak o meron siyang kaibigan na pinapaboran. Pero hindi naman sila makapag-participate sa bidding. So, hindi naman inaagaw, ina-adbor. Hindi naman makaangal itong kontraktor kasi doon siya nangongontrata sa loob ng district. So, for future projects na gusto niyang lumahok, baka mapag-initan siya, hindi na siya makakuha ng proyekto. Yun ang nagiging isang modus operandi. Pero yan, maliliwanagan yan once na nanlikom namin lahat yung records, yung ebidensya, at saka yung mga testimonials na kasalukuyan, yun ang aming tinatrabaho. Ano pong concrete action na pwede ba natin gawin para maiwasan itong mga issue na ganito? Yung certainty ng punishment. Mabuti nga, nagsalita si Pangulong Marcos at ang narinig namin, nakapagsumiti na nga yung DPWH ng listahan. Sana nandun din sa listahan yung mga anomalya, yung mga substandard at saka yung mga ghost projects, lalo na sa flood control. Kasi meron din kami mga nakuha na sa at least mga 4 or 5 areas na may mga ganyang situation. Right. Ang tawag na namin doon, mga case studies na pwede ko itong ilabas sa pamamagitan ng isang privilege speech or dili kaya pagdating na sa budget deliberation. Senator, at a time when public trust in the Senate has declined, partly attributed to mga dubious insertions sa national budget, ano po ba pwedeng gawin ng Senado to ensure that future budgets are free from questionable add-ons and that the public can see how funds are inserted and allocated? Yeah, we should reassess yung mga sarili namin na mag-ingat kami sa pag-realign sa pag-insert. Kasi kung wala namang pinagbabasihan yung insertions, nakakasama ito doon sa direction o sa national program ng ating gobyerno. Why? Kasi kung walang consultation sa implementing agency, paano i-implement yun? Walang program of work. Diba si Presidente na nagsabi? Nung nakita niya yung 2025 budget, nagulat siya. At nung tanongin niya yung mga agencies, hindi nila kayang implement dahil walang mga POWs o yung program of work at saka hindi kasama sa plano nila. So doon, kaya marami tayong naka 4-letter release o yung tawag nila ngayon, yung for issuance of SARO or PISARO. Maraming hindi na-release ngayon ng DBM. Ang lalabas na nun, sayang yung naipasang budget kasi kung hindi magagamit yung pondo, may epekto yun sa ating development. Maiba naman tayo, Senator. PNP Chief Torre is pushing for a formal 3-minute response time ng kapulisan. Ay, kalokohan yan. Dito na ho tayo. Pagka si Torre na usapan, hadis na ho tayo dyan. Ano yan Isa rin yun sa mga ika nga naghahatid ng problema sa sambayanan niya, si Torre na yan. Dito ho tayo. Ito na yung ika nga. Ito na yung moment of truth. Nandito na yung totoong mga champion ng good governance. Hindi kagaya ni Lacson. Etong mga to, kahit wala sa politika to, nagsasalita. Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Ferdy Topacio. Si Lacson kailangan pa maging senador. Bago niya pag-aralan yung mga gaa-gaa. Diba? Binabalikan na namin yung 2023 gaa, 2024, 2025. Yung team ko pinag-aaralan na. Diba? Pero noong nandun siya, nga sa lay low, mode niya, nandun pa siya sa kanyang farm, relax. Ganun lang yan si Lacson. Pero ngayon dahil nasa Senado na siya, champion na siya ng good governance. So dito tayo kay Congressman Isidro Ngab. Ito kaya wala tayong respeto kay Lacson kasi mga nagdaang panahon. Sumama pa nga siya sa alyansa ng mga bonjing Ito, dito tayo. Sinabi niyo na yung comment ni Presidente sa SONA, medyo mabigat yun na mahiya naman kayo, ibabalik niya yung budget pag hindi na ayon sa NEP. Actually, ang dami nagpapalakpakan doon. Pati yung mga may kasalanan, nagpalakpakan din. As if nothing happened. Grabe, no? Grabe ang kakapal ng mukha nila, yung explanation ko doon. Kung Ungab, grabe. Ganito.
yung ating budget is the financial interpretation of our plans, programs, and our vision. Ang Pilipinas, may 25-year development plan yan. Then aside from 25-year, yun yung long-term plan natin. Meron tayong 5-year development plan. At saka yung 5-year development, meron kang annual investment program. Doon yun nakabase. Pinag-aaralan yan ng NEDA, pinag-aaralan yan ng Regional Development Council, yung mga regional RDC, yun yung kumukuha ng inputs galing sa barangay, galing sa city, municipality, province. Nilalagay yun sa NEDA. Yung NEDA yun nilalagay sa budget. Any division or any revision made by Congress will deviate from the original Philippine Development Plan. Kaya, now, ang dami kasing rhetorics ang daming rhyme and rhythm, words. Hindi mo ma-meet yung first, we may be growing in GDP, but it's below the targets. Very much below the targets. Growing in GDP, we are fast because mababa nga yung ating base. Pangalawa, we are not meeting our poverty reduction goals. Supposedly by 2028, ang ating poverty reduction goal sa ating Philippine Development Plan is supposed to be single digit na. We are not meeting because ang daming tinanggal na budget para sa poverty alleviation program. Alam nyo ba na yung 4Ps program is one of the best programs, yung identification ng beneficiaries, NEDA ang na ito by National Housing Targeting Survey. Tinanggal yon, binawasan ng 50 billion, pinasok yung sinabi ni Atty. Bondok, yung AKAP pa yun, AKAP na ayuda style. Nawala yun sa Philippine Development Plan, wala yun sa investment program. Who identifies? Politiko. They are not really the poorest of the poor. They are political supporters. So, any changes deviates from the Philippine Development Plan. Will we meet our target of being middle income economy in several years from now? I don't think so. If we keep allowing a major division of our Philippine Development Plan. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Sir Magpantay kanina. Let us not blame the DPWH. To a certain degree I agree to that. Because, example yung original budget NEP na pinadala sa Kongreso, 981 billion yung DepEd. Yung pangalawa is DPWH, which was 900 billion. Yung DepEd, binawasan nila ng 20 plus billion, pero yung DPWH, dinagdagan ng 200 plus billion. Yung dito was only 26 billion ang direct dito. In other words, umabot ng 1.1 billion yung budget ng DPWH. Nalampasan yung education sector. Another factor na unconstitutional na naman yung budget because our constitution says number one priority ang education. So DPWH, kung ikaw ang implementor, malilito ka sa dami ng dinagdag na wala sa plano mo. Question, was it approved by the NEDA Infrastructure Committee? Hindi, because last minute insertion. I can really say this because, pwera yabang, humility aside, I'm one of the most experienced dyan sa budgeting sa House of Representatives. I was chairman of the Appropriations Committee twice. I was a former vice chairman of Appropriations Committee, and I was already handling the defending the budget of NEDA, DOF and DBM in my second term. So more or less kabisado ko na yung buong libro ng budget. And in my third term, I was already defending the budget of DPWH. So how can you, kung ikaw ang implementor, how can you implement a flood control project that is not in your proposed program? Ang flood control mo, dapat may artery. Kumbaga sa blood vessel, hindi barato. Papunta sa heart.
yung master plan mo or yung projects mo, dapat papunta ka sa dagat or papunta ka sa ilog. Now, kung ipismil mo yan, ay magkabaha ka talaga sigurado. So, kawawa ang DPWH. Sila ang nabubugbog. Excuse me, dito na nga pala si Atty. Birdie. Yes, sir. Attorney Birdie. Tapos singip lang muna natin na kung si Mayor Magalo nasa Zoom. Yan, si Atty. Benjamin. Okay. Ayos. Ayan na. Good morning, Mayor. Ang ating mga iniidolo. Ocho. Yung mga totoong champion ng good governance, nandyan na. Di kagaya ng mga champion-championan lang. Wala po kayong 8, Mayor. Ito, linagyan na Po for having me today. Sa ating po mga special guests, sila Kong Sid, Attorney Jimmy, si Sir Bir. Thank you very much po for inviting me to this forum. Okay, start na po. Q&A na. Mayor, ang pinag-usapan mo natin dito yung tungkol sa budget, pork barrel, and yung mga flood control projects. Baka mayroon po kayong masasabi. Statement or any statement. Ito nga yung mga paboritong mga project ngayon ng ating mga mababatas, lalo-lalo na sa mga miyembro ng mga House of Representatives. At ako'y nagulat ng itong mga pinadala sa akin ng mga photos at pictures ngayon, ebidensya. Kasi marami nang kumukontak sa akin, pinapakita nga nila. Itong mga projects na ito yung mga sponsored or initiated by certain congressmen. And lumalabas na yung mga congressmen na rin, sila na rin ang mismong contractor. No? Ang sistema dyan, sasabihin na lang ng congressman na para hindi halata na siya yung contractor, pagkuha siya ng isang contractor din, bibigyan na lang niya ng royalty, let us say 3%, at sasabihin niya, huwag ka mag-alala, bibigyan pa kita ng isang project, ikaw na rin ang gagawa ng isang multi-portfolio. Napayag na rin yung contractor. Ang importante sa kanya, meron siyang kahit pa paano may kinikita. Correct. Pero nakakalungkot dyan, Ganyan yan eh. yung gagawin project. Dahil talagang matindi ang pandaraya. Pero nga akong picture dito na ang nakalagay sa program of work is a 12 meter or 9 meter pala naman sheet pile. No? Pero nung nasira na yung embankment, meron lumabas na isang picture na isang sheet pile na ang haba lang is 1 meter. So, tinanong ko doon tinanong ko yung kakilala ko. Sabi ko, posible ba na baka naputol naman? So, imposible po mapuputol yan. Hindi po mapuputol yan. Ibig sabihin, dinaya na agad nila. Pangalawa, ganun din yung gabyon. I-explain nila sa akin lahat. Nung isang araw, in-explain lahat sa akin ng isang engineer, paano nila dinadaya lahat yung gabyon. Ito yung mga 1 by 1 na mga wires na talaga nilalagyan ng mga bato. Ganun din pala mga pandaraya nila. At for some reason, kasabot na rin nila yung mga taga-DPWH sa pandaraya nila. Kasi meron naman project management officer dyan na kumbaga, bakit natotolerate na gano'n? Kaya, ang nangyayari ngayon, pag dumaan ngayon yung malakas na ilog, lakas na karet, kakainin niya yung ilalim dahil hindi na siya nakagabyon. So, these are the things na mga ginagawa nilang kalokohan dyan. At ang nakakalungkot dito, endangered, this is a safety issue. It endangered the lives of many of our constituents dahil marami sa kanila apektado dito. Another is yung yung markup sa presyo ng sheet piles. Alam mo, sa merkado, per kilo yan eh. Ang sabi sa akin ng isang supplier, Mayor, ang presyo niyan is sa merkado, from the supplier, mga 34 pesos yan pag in-import namin yan per kilo.
Tandaan niyo, yung isang 12-meter na sheet pile, aabot siya ng 556 kilos. So, 34 pesos per kilo. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 38 or 39 pesos. May kita na siya dyan. Pero tingnan niyo yung mga detailed unit price analysis. Meron dyan, umaabot ka ng mga 72, 78, merong 90. Isipin mo na lang per kilo yan. Ganyan na lang kalaki yung kanilang markup. Ginagawa yan ng mga DPWH. Siyempre, gagawin nila yan para at least they can cover yung porsyento na ibibigay din nila, i-deliver nila dyan sa mga napakakurap na mga politiko na yan. So, ang dami nilang scheme. Napakarami nilang scheme. At ang isa pa rito is, itong mga mambabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito'y nangyayari na. Matagal na nangyayari ito. At lalo tumindi itong kanaso for the past 3 years. Kaya kailangan ng ating tultukan talaga at mabuti na lang at lumalabas na ang mga kalokohan nila. Saludo. So, I hope na Palakpakan muna natin yung mga nag-i-initiate ng mga ganitong klaseng galaw sa ating bansa. Kaya dito kay Congressman Sid Ungab, dito kay Attorney Ferdy Topacio, dito kay Attorney Jimmy Bondoc, palakpakan natin. Mabuhay ho kayo. Tuloy-tuloy lang po yung ating kampanya laban dito sa corruption at itong pagtataguyod pa ng good governance. Maraming salamat po. Mabuhay ka. Attorney Mayor Benji. Hindi ko lang ko sa pala si Sir Jigs, hindi ko siya nabasa. Sana pagka nagpunta ako ng Baguio, mamit ko tong si Mayor Benjamin Magalong, ano ko to idol ko to Meron kayang kaibigan na Mayor. Pati kanina. Idol ko yan, idol. Siya sa mga idolo natin, idolo. Moderator. Sa may sakyan mo. Kaya nga pala, bago tayo mag-umpisa ng Q&A. Ayun mga Yan idolo. muna natin. Mega love shoutout sa lahat ng individual na nakikita nyo ngayon sa ating frame. Pero lang dito kay Aso, hindi kasama. Statement Aso sa Tony yan. Ferdy Topacio. Tony. Attorney Ferdy. Yan, palakpakan natin. Maraming salamat. I am the late Ferdinand Topacio. Pasensya na po kayo at medyo ang sama kasi ng kondisyon ng roads doon sa South. May nagnanakaw ng mga pondo para sa kalye. Ewan ko kung sino, alam ni Congressman Ungab yun. Anyway, I must admit na hindi po ako competent dito sa pinag-uusapan, but I listened to the privileged speech of Congressman Isidro Ungab twice already. Hindi ko pa rin masyadong maintindihan. It's too technical for me. On the part of my functions lamang as spokesman of the PDP for the impeachment process, tingin ko ngayon naintindihan ko na kung bakit natataranta sila na ituloy itong impeachment. Baka hindi na kasi nila maulit sa February 6, 2026 kasi arami nang nakabantay yung pansuhol nila para pumirma doon sa mga congressman. Baka hindi na nila maibigay sa 2026 sa dami ng mata. Nandiyan na si Ping Lacson, nandiyan na si Sherwin Gatchalian na ipapublish. Wala yan, Attorney Ferdy. Yan si Lacson, di ako bilib dyan. Nasaan yan noong panahon ng GAA? 2025, noong nagsipuntahan dyan sa Korte Suprema yung mga katabi mo dyan, di ba? Nasaan siya? Wala, tahimik. 23. Sinabi niya, binibida niya, ang dami kong kaibigan sa Senado, sabi nila, ganito, ganyan. Yung budget na booking na ni na Congressman, ni Jimmy Bondoc, ni Jigs, yung mga insertion, nagalit na rin. Kahit papano, tinablan din after 3 years, ang kagalang-galang na Pangulo natin, ang tagal bago tablan, kasi may mga bagay na nakakamanhid na iniinom o tinitake, namamanhid ka, o wala akong sinasabi pare, tumatawa ka, tumalab na rin, siguro natatakot sila na hindi na nila ma-repeat performance yung panunuhol noong 2025 para sa impeachment. Kaya natataranta sila. Kaya heartbroken sila
At ang balita ko, yung mga 7-Eleven daw dun sa paligid ng Batasang Pambansa na ubos ang tissue sa dami Ay, ng naku. umiyak noong Yari tayo na-archive ng Senado yung impeachment. So with that, paubaya ko na po sa people who are more qualified to discuss these matters. Salamat po, and thank you all for coming. Okay. Bago tayo mag-Q&A, yung lahat magtatanong, pakistate yung identity, pangalan nyo, outlet ha. Thank you. Oh, open na sa Q&A. Sino? Pag-ano na lang po muna. Ito na, ito na. Si Sir. Kay Mayor Benji. Sir, Yan. si Manny Tupas, Philippine Star. Ask ko lang, sir, mga ilang, yung dinisclose nyo kanina, mga ilang congressman po yan, and saan ho sila mostly, saan silang regions, even without going to details po. Thank you. Itong dalawang congressman nato na nabanggit ko sa inyo, dito sa Luzon area to. Tapos meron pa kaming titingnan uli sa isang lugar ulit. Napakarami na ngayon eh. Dumarating na mga Kasi kung ano yan, malaki ang pananagutan dyan ni Martin Romualdez. Manwala ako kayo siya hindi. Mantakin nyo, kung sakaling nakalusot sa kanya yan, sa pamumuno niya bilang Speaker of the House, kailangan magbitiw na siya ngayon pa lang. Ngayon, kung pinipilit nilang pinagtatakpan ito at kasama si Martin Romualdez na nagtatakip dito sa mga nagsusumigaw na pagnanakaw dyan sa House of Representatives, mapapaisip ang ating mga kababayan. Di kaya kasama din sa mga kabalbalan ito si Kim Bonjing. Pwede, di ba? Kasi kung ikaw di mo kinakastigo yung mga di umanong magnanakaw dyan sa iyong pamamahay, ang tanong dito, sira ulo ka ba? Hindi. Ang tanong dito kasabot ka ba? Ganun yun. informasyon ngayon. Kaya naghihintay nga ako kung sino mag-iimbestiga so that we can provide all this information to sa investigating body. Nako. So sa ngayon, wala kaming alam. We're trying to inquire kung sino talaga ang designated na main investigator office, investigating agency. Pero wala pa naman. So naghihintay pa ho kami. Pero marami na ho nagpapadala sa amin ng mga iba't ibang mga informasyon. These are very critical and essential important that would prompt the investigators and at the same time provide them the necessary lead para alam nila kung saan sila, ano yung focus nila. Correct. I've done this in the past. Yung investigation dyan sa Caloocan dyan sa Nilian in 2015. And I was called by President Pinoy. At pinatawag niya kami mismo sa Malacanang at talagang verbally dinesignate niya ako as the lead officer, investigating officer dito sa anomalies. And in fact, during our first case, inabot nga kami ng 5 months sa first case pa lang. And we were flooded with a lot of information na nagulat na lang kami na hindi lang tip of the iceberg eh. Kumbaga yung nakakit pa lang namin pala, yung pala yung dulo pa lang ng isang pin. At ang dami palang kalokohan yan dito sa buong bansa. So, we started in Las Nieves and Busan. Then we went to Bohol and then Region 3 area. Pero, we were already flooded with a lot of information. Ganon din ang mangyayari dito sa pan na to eh. Once na nag-umpisa ang investigation, hindi mauubusan ng mga impormasyon ang ating mga investigating agency. Nako. Kaya sana mag-umpisa na talaga yung investigation. Dahil ang nag-iimbestiga, nagulat ako, nag-iimbestiga yung mismong House of Representatives. Nako. Para mo sinabi na yung criminal, o imbestigan mo na lang yung sarili mo, alamin mo paano mga criminal ginawa. Labo, di ba? Ay, hindi ko naman sinasabi na puro sila, marami sila dyan. No. Marami rin dyan, matitino dyan, House of Representatives. Correct. Pero na-overwhelm lang sila. Namang si Marami kasi may kalokohan dyan. Saludo ato. Ba't wala si Ato dito? Baka busy. Di ba? Yun ang unang pumasok sa isip natin eh. Di ba? Ba't sila mag-iimbestiga? Hindi ba pwedeng isang pribadong sektor ang mag-iimbestiga tapos yung kanilang findings gagawin na lang i-adapt na lang ng komite dyan sa House of Representatives tapos yung recommendation sa ombudsman o kung saan pa man. Di ba pwedeng ganon?
Kailangan talaga yung si Terry Redon ang mag-imbestiga. Yung sinibak nito si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, yari tayo dyan. It's about time na talaga we have to deal with them. We have to deal with them straight. Diretsuhan na kasi I just came from a meeting sa LCP, Legal Cities. And I was the former Secretary General. Talagang maraming lumapit sa akin ng mga mayors. Sinabi nila sa akin talaga na sama talaga ng loob nila talaga sa nangyayari ito. At binanggit nila sa akin yung mga kung sino-sino ng mga politiko, na korap na politiko na pinabanggit nila kung mga ginawang kalokohan sa lugar nila. And sabi nga nila, they're willing to join me kung sakaling patawag man ako sa House of Representatives. Just a follow-up, sir. Yung dalawang congressman na binabanggit nyo, incumbent sila, and do you have an information kung more or less magkano ang kickback nila? Thank you. Nako. Incumbent sila. In fact, tatlo na nga yan eh. Nakalimutan ko lang palang banggitin na meron pa pala kami isa. Lahat sila incumbent. At matatakaw. Mga incumbent. Incumbent? Ibig sabihin, pabalik-balik na lang sa House of Representatives. Yan, parang yan si Saldico. Parang yan si Martin Romualdez. Yung ganun yung incumbent. Ibig sabihin, congressman ka, tapos nanalo ka ulit. Ganon. Parang yan si Dong Gonzales. Parang kay JJ Suarez. Parang ganon. Ganon no yung incumbent. Pero hindi sila yung tinutukoy nitong siya. Hindi naman pinangalanan. Kumbaga, nagbibigay lang ako ng halimbawa ng congressman ng incumbent. Sino pa ba? Incumbent. Yan si, yang si Benny Abante. Incumbent na nanalo, talo na nanalo. Benny Abante. Yan, ganun incumbent. Yung mga nabanggit natin, mga incumbent yun. Yung nagagawa nila ng paraan yung pag-upo nila. Mga walang iya. Hello. Hi, Mayor. Ivy Reyes from Billionario po. Dati rin po akong taga Baguio. I have 2 questions for you, Mayor. First, you ordered a third-party audit on a rock shed along Cannon Road. And when I used to live there, kahit konting ulan lang po, nagla-landslide sa Cannon Road. So, kamusta na po yung infrastructure development sa Cannon Road, sir? Well, that was my proposal doon sa council kasi ngayon nag-withdraw nga ako doon sa nomination because I've been the chairman of the council, yung Bliss Development Authority, kasi meron na kaming parang MMDA sa Baguio, no? And it lapsed into law in 2021. Unfortunately, for 2 years, almost 3 years, walang pondo. So ngayon pa lang, na-activate yung administration yan, yung executive, yung management ng Bliss Development Authority. And 3 days ago, nagkaroon din ng panibagong election for 2025 to 2028 at least. And I withdrew my denomination kasi tapos na ako eh. Ito ko naman, iba naman ang mag-take over din as chairman. At na-raise ko nga yan. Let's just immediately come up with a third-party audit doon sa body. And ang nangyari, nung sabi ko na let's immediately prepare a resolution and send it to PPWH, yung isang membro ng council na bago, sabi niya, kailangan pa, pwede bang i-delay muna natin, ibigay muna natin doon sa committee natin at pag-aralan muna ng committee. Sabi ko, this is already a sense of we should act on this with a sense of urgency because this is a safety issue, an economic issue. Impacted tayo lahat dito. Tapos sabi nung isang membro rin, na i-deliberate na lang natin during the induction. So nagkaroon ng induction kahapon, walang deliberation kahapon. So mag 3 weeks na, napakabagal nilang mag-umaksyon. Hindi ko rin alam kung sino pinoprotektahan nila. Obviously, may pinoprotektahan sila. Yan ang problema rin sa local government. Yung mga mayors namin, yung mga governors, kanya-kanyang protection din doon sa yung mga napapakinabangan nilang mga kurap na politiko. So, yan din ang isang predicament din ng local government. Kanya-kanya silang protektahan. Kaya, ako talaga I was really frustrated na napakabagal. Sipin mo, it's just a simple letter or resolution addressed to the PWH to conduct a third-party audit para malaman namin kung what really happened. Bakit ganyan? Unang-unan, nangyari na yung 2 years ago, ginagawa na yung rock shed na yan, biglang nasira lahat. Nabagsakan ulit.
And this time, natapos yung rock shed, bakit ganun uli nangyari? Bumagsak uli. Bakit kulang ang due diligence na ginawa? And so much money, I believe mga 250 million na nagastos dyan. And those are taxpayers' money. But unfortunately, itong mga kasamahan ko, mga local government, napakabago ng action din. Lalo na dito sa Development Authority na tinayo namin. Kaya talagang kumisan na na-frustrate. Pero this is something that we have to deal with. Ganito talaga ang sistema. Ganitong kalakaran dito sa Pilipinas. Para magbago na yung mga ulo nila. Kailangan talagang, ang gusto ng taong bayan is action. Action, hindi yung dakdakan ng dakdak yan. Kailangan talaga execution. At talagang kailangan din, may conviction. Pwedeng pabago-bago isip mo. Kailangan din, consistent ka rin. Kung good governance ka, kailangan consistent ka pang first term, second term, third term. Maraming magaling dyan lang ng governance sa first term. Pagdating ng second term, third term, wala na. Wala na yung kanilang mga core values. Wala na rin kanilang tinatawag na ethics. So, once again, these are the things that we have to deal with because these are the realities. Ganyan na nangyari dahil we were just so silent about it. Kaya ganyan nag-deteriorate yung values natin dito sa Pilipinas, especially among the politicians. Thank you, Mayor. A follow-up question po on another topic. Can we get an update on the PUV modernization program in Baguio City? Kasi po, in 2022, there's a report by the Electric Vehicle Association of the Philippines saying e-jeeps can fly steeper routes in Baguio. For example, ang nakakaikot lang po, ang routes lang po na naikutan ay Aurora Hill and Trancovit. Hello? Hello. And na-witness ko rin po yun bilang tumira sa Baguio na sa main road lang po umiikot yung mga e-buses and e-jeeps. So can we get an update on that, sir? Well, much as we would like to be very aggressive dyan sa ating transport modernization program, ang malaking problema dyan kasi is the capacity of the cooperatives to pay their monthly amortization. And looking at the ridership, nahihirapan sila. Kasi walang subsidy from the national government. Sana kung yung mga ninakaw ng mga politiko at ginamit yung subsidy, isa marami na sana tayo na modern. And you just imagine, those are billions of. Pagdating ho talaga sa sa panunungkulan nitong si Mayor Benjamin Magalong, napakahusay ho talaga niya dyan sa Baguio City. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ito na ho na tatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.